Purihin ang Panginoon. Sino ang masaya ngayong umaga? Praise the Lord. Masaya po tayo na nasa gawain tayo ng Panginoon. At purihin ang Diyos sa ikalawang pagkakataon muli ng ating pong pag-aaral tungkol sa pagkilala sa Diyos na nag-iingat ng tipan. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos ay matapat. Siya'y matapat sa iyo. Siya'y matapat po sa atin. Iniingatan niya ang kanyang tipan, ang kanyang covenant sa atin. At we need to be mindful, aware, conscious sa covenant po ng Diyos. Kasi mga kapatid, kapag hindi ka mindful, hindi mo inaalaala yung covenant ng Diyos sa iyong buhay, tandaan mo, dadayain ka ng dyablo. Naparito ang dyablo para mandaya, magnakaw, at magwasak ng buhay. At kailangan po natin bilang mga anak ng Diyos na talagang naniniwala tayo rito. Amen? Ito ang covenant ng Diyos sa atin. Ito ang tipan ng Diyos sa atin. Ito yung nagpapaalam o nagpapaunawa sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit po sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon. So welcome po ngayong umaga. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome po sa ating pong online service. At tayo po ngayon ay dadako sa ikalawang serye ng ating pong pag-aaral tungkol po sa covenant. Knowing the God who keeps His covenant. Kilalanin natin ang Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan. Ito po yung ikalawang serye o ikalawang pag-aaral. See, the God of the Bible is the God of covenant. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng covenant. Mahalaga sa kanyang covenant, mahalaga sa kanyang salita. Sa katotohanan, mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa kanyang pangalan. Binanggit niya yun, Psalm 138 verse 2, mas mahalaga, mas pinagpapahalaga niya yung kanyang salita because God is the God of words, of promise, of covenant. See, God is a covenant-keeping God. Ang Diyos, siya ay Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan. Meron siyang tipan sa iyo, may tipan siya sa atin. You see, basahin natin siya sabi ng Deuteronomio, Kabanatang 7, Talatang 9. Ganito sinasabi, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan. Mga kapatid, hindi dahil yan ay nakasulat sa lumang tipan, ay hindi na ito connected sa atin. Ang mga bagay na nasa lumang tipan, in principle, ay connected po sa atin. Ang hindi lamang po connected sa atin ay yung mga ceremonial laws na ginawa sa panahon ni Moses, hindi tayo connected doon. Pero yung mga salita ng Panginoon, yung sinasabi sa lumang tipan, in principle, na makapagbibigay sa atin ng pagkaunawa, ito ay connected po sa atin. Kaya sabi ng Deuteronomio, Kabanatang 7, Talatang 9, kilalanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Wala nang ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos na lumikha sa iyo. Siya ang Diyos na nagmamahal. Siya ang Diyos na tapat sa iyo. Amen? Siya ang tapat na Diyos na nag-iingat. Talagang pinaka-iingatan niya yung tipan. God is mindful of His covenant. Talagang mahalaga sa Kanya. Talagang conscious siya, aware siya doon sa Kanyang covenant na kapag Kanyang sinabi, pinagpapahalaga niya ito. Kaya dapat po tayong mga anak ng Diyos, talagang dapat pagpahalagahan natin ito sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pagsubok sa iyo, sa panahon ng pagmamalupit at karahasan ng kaaway sa iyo. Kunin mo yung covenant, panghawakan mo. Tumayo ka sa tipan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So ang Diyos ay tapat, matapat na Diyos na nag-iingat ng tipan. At siya may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya. Wagas, dalisay. Totoo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Matindi ang pag-ibig ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Mahalaga sa Diyos yung ating pagmamahal sa Kanya, yung ating pananampalataya sa Kanya, yung ating pagsunod sa Kanya. Amen? Sa wikang Ingles, no, it says, no, therefore no, recognize without any doubt. Recognize Him. Recognize His word without any doubt. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan.
understand that the Lord your God, He is God. Unawain mo, kilalanin mo, i-recognize mo siya nang walang pag-aalinlangan na siya'y Diyos. At ang Diyos na yan na ating pinaglilingkuran, He is the faithful God who is keeping His covenant and His steadfast loving kindness to 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Sabi ni Lord, di ba, if you love me, keep my commandments. Talagang nagmamahal, sumusunod sa kanyang sinasabi. See, the Lord our God is a faithful God. He keeps His covenant to 1,000 generations who love Him and keep His commandments. Huwag natin kalimutan, God is a God of covenant. Covenant is all about God's integrity. Pag sinabing covenant, nakasalalay doon yung integrity ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang pagiging buo, yung kanyang pagiging totoo. And everything God does is based on His covenant. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay base, nakasalalay sa kanyang covenant. Hindi siya kumikilos, hindi siya nagsasagawa ng isang bagay nang hindi naka-base, nang hindi nakadepende sa kanyang covenant, sa kanyang salita. Ang pagpapala niya ay nakabase sa kanyang covenant. No, yung kanyang pagmamahal, ang kanyang katapatan ay nakabase sa kanyang covenant. So balikan natin ibig sabihin muli ng covenant. What is a covenant? The word covenant is berit, no? Nung pinag-usapan natin, sacred promise, and then it is a solemn agreement. Ito ay seryosong kasunduan. So yung covenant, once na ikaw ay nakipag-covenant sa Diyos, o yung Diyos, ang Panginoon, nakipag-covenant sa iyo, seryoso siya sa kanyang kasunduan. Nais niya ang kanyang mga anak maging seryoso rin. Because a covenant is a firm and unbreakable promise, usually made under seal to make it legally binding. So ang covenant ito ay hindi nalalabag, hindi ito nasisira na pangako. Ito ay merong selyo para ito ay maging isang legal binding o pagtatali o legal na pagkakaisa, no? So, ito ay isang seryoso, sigurado, hindi nasisirang pangako. You see, when a covenant used between nations, kapag ang isang covenant ay ginagamit ng bansa sa kanyang kapwa-bansa, ang tawag doon ay treaty or alliance. Kaya tayo may ka-alliance tayo no? Ka-alliance natin ng Amerika, no? Lalo sa problema natin sa South China Sea, na sa treaty natin sa kanila, meron tayong covenant sa kanila, siyempre, protektado nila tayo. Tutulungan tayo sa panahon ng digmaan. So, ang tawag doon ay treaty or alliance. Sa pakikipagkaibigan, ito ay tinatawag na pledge or agreement. Kapag ikaw ay nakipag-covenant sa isang kaibigan, meron kayong kasunduan, no, ng iyong kaibigan, meron kayong pledge, meron kayong agreement na hindi mo sisirain yung pangako mo sa kanya. Hindi ka magiging katulad ng politiko na nangako na nga bakit gagawin pa? Hindi tayo politician. Amen? No? Sa pakikipagkaibigan, pag nangako ka, obligado ka na gawin mo yung sinabi mo. Amen? Hindi mo sisirain yung sinabi mo. Kasi kapag nasira ka sa iyong salita, nasira ka sa pangako mo, sira ka na sa buong pagkatao. Kaya mahalaga po yung ating pong pangako. Mahalaga yung pakikipagkasunduan. Between God and man, it is a covenant accompanied by signs. No? Sa pagitan ng Diyos at ng tao, ito ay kinakikitaan ng mga tanda. Kaya nga ang Panginoon nakipag-covenant kay Noah, ang tanda ay ang rainbow. Ang tanda ng covenant ng Diyos kay Abraham ay ang circumcision. The sign of the covenant kay David ay yung kanyang talagang total friendship na talagang walang mawawala sa lahi ni David na hindi maghahari sa Israel. So may sign ang covenant ng Diyos at merong tinatawag na sacrifices. Kapag ang Diyos at ang tao nagkaroon ng covenant, may mga pagsasakripisyo. At doon sa pagsasakripisyo na yun, nakasalalay, yung pagtagas ng dugo, importante yung dugo kasi yung dugo, ito yung nagsiselyo. You see, a covenant accompanied by signs, sacrifices, and a solemn oath that sealed the relationship with promises of blessing for keeping the covenant and consequences ng curse for breaking it. Kaya mayroong mga paghihirap,
Merong mga tao na talagang hindi maka-take off kasi merong paglabag, may pagsuway na nagiging dahilan upang makapasok ang sumpa sa kanilang buhay. So, again, itong source natin ito ay sa aklat ni Kay Arthur. Ang ganda nung aklat niya na Our Covenant God. Pag nakita niyo yan, napakagandang aklat niyan. You see, biblically speaking, covenant means to cut until the blood flows. Yun ang ibig sabihin nun, kapag nakipag-covenant talagang to cut. No, kapag isang tao nakipag-covenant, kailangan may paghahati, may pagtagas ng dugo. Mga kapatid, ito ay isang agreement na ginagawa sa pamagitan ng pagtagas ng dugo. Yun ang covenant. Throughout the Bible, sa covenant, kapag merong covenant, merong pagsiselyo. At ang selyo ay ang blood. You see, a blood covenant is the strongest bond on earth. Ang pinakamatinding covenant sa mundo, sa daigdig natin ay yung tinatawag na blood covenant. Kapag ka nakipag-covenant ka, blood compact, yun ang pinakamatinding covenant. Kamatayan ng katapusan ng covenant na yon. Okay, may pagtagas ng dugo. Kapag ikaw ay pumasok sa isang blood covenant, ito ay binding until death. Ito ay hanggang kamatayan. And then, ano mangyayari kapag ikaw ay nakipag-covenant? Una, you promise to give Him your life. Pag nakipag-covenant ka, talagang ang pangako mo, bibigay mo buhay mo. Sa covenant, mga kapatid, buhay ang nakataya. Pagbibigay ng buhay. All that you have is available to Him kung kanino ka nakipag-covenant. Pangalawa, meron kang pangako na ibibigay mo yung pag-ibig mo. You promise to give Him your love. You will do anything for Him at any cost. No? Sa covenant, hindi lamang buhay ang binibigay, kundi pag-ibig, yung pagmamahal. And then yung pangako na magiging tapat hanggang sa huling sandali ng buhay. Kaya nga ang marriage covenant pagbibigay ng buhay, pagbibigay ng pag-ibig, pagbibigay ng katapatan. You will be loyal to Him or to your covenant partner at all times, no matter what it costs. Now, balikan po natin ngayong sandali, yung covenant ng Diyos kay Abraham kasi tayo po'y connected dun . In Genesis chapter 15, makikita natin dito kung papaanong ang Diyos nagbigay ng blood covenant or blood agreement kay Abraham. Genesis 15 verse 7, ganito sinasabi, sinabi sa kanya, ako ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako yung Panginoon nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldea. Ako yung Panginoon nagligtas sa iyo. Now, listen carefully. Kapag ang Diyos nag-alis ng isang tao sa lugar ng pagkakaalipin, after nung deliverance, after nung pagliligtas na yon, nagbibigay ang Diyos ng covenant. Same with us. Nung tayo inalis ng Panginoon, sa kasalanan, ang Diyos nagbigay sa iyo ng covenant. Nang Israel inalis ng Diyos sa lupain ng Ehipto ng pagkakaalipin, after that, nagbigay siya ng covenant. Ang tawag doon yung Mosaic Covenant. Yun yung old covenant na pinalitan na ng bagong covenant ng ang Panginoong Jesucristo ay tumagas ang kanyang dugo. So sabi niya, ako yung Panginoon na nagpaalis sa iyo. Sa Ur ng mga Kaldeo, doon sa lugar na kung saan naroon yung matinding pamumuhay sa kasalanan, sa kasamaan, upang ibigay sa iyo ang lupain ito para ang kinin. Sabi sa verse 8, sabi ni Abraham, sabi niya, o Panginoong Diyos, paano ko malalaman na mamanahin ko yon? Paano ka malalaman na meron kang blessing sa akin? Paano ka malalaman na may inherit ko yung lupain? Kasi kasama sa covenant yung blessing, yung inheritance. Hindi pwedeng walang inheritance sa covenant. Kasi naroroon yung pagbibigay ng buhay, naroroon yung pagbibigay ng pagmamahal, at naroroon yung loyalty. Kaya sabi niya, Panginoon, paano ko makukuha ito? Paano ko malalaman na magiging tagapagmana mo ko ng iyong pagpapala? At dito, pumasok ang Diyos sa isang blood agreement, blood covenant. Sabi ng verse 9, sinabi sa kanya ng Panginoon, magdala ka rito ng isang dumalagang bakang 3 taon ng gulang, isang babaeng kambing na 3 taon ng gulang, isang lalaking tupang 3 taon ng gulang. Take note of the word tatlo. No? Tatlo. Because it symbolizes God. God is 3. He has a 3 distinct personalities, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, it symbolizes God. At isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati na ito ay naiaalay. So, verse 10, ang ginawa ni Abraham, dinala niya ang lahat ng ito sa kanya.
At ito na, pumasok na sila sa covenant. Kasi ang covenant, ang ibig sabihin niyan, to cut. So, hinati niya. Hinati niya yun. At pagkatapos ng hinati niya, pinaghiwalay niya ngayon. He cut them in two down the middle. No? Nung hinati niya, pinaghiwalay niya. So, may daanan sa gitna. So, sa panahon ni Abraham, until today, the blood covenant signified an absolute and unbreakable guarantee of a man's word. Sa panahon nila, hanggang ngayon, nangyayari ito, na kapag mayroong blood covenant, ito ay nagsisignify, ito ay nagsasabi ng isang absolute. Pag sinabing absolute, wala nang iba, ito lang. An unbreakable guarantee, ito lang yung pangako na hindi nasisira na sinabi o salita na binanggit. So it means the giving of life, love, and loyalty. Ganun yon. Kaya sa panahon ni Abraham, kapag ang dalawang pamilya po, mga kapatid, ay nagkaroon ng blood covenant, no? Bigyan ko muna kayo ng halimbawa ng blood covenant. Kapag nagkaroon ng dalawang pamilya, nagkaroon sila ng blood covenant, sila rin ay naghahanda ng tatlong sakripisyo. Baka, tupa, kambing. At pagkatapos sinahati sa gitna yon. Ini-split yon. And then pagkatapos sinahati sa gitna, dadaan sila. At doon sa pagdaan nila na yun sa daan na yon, bago sila dumaan doon, no, yung dalawang pamilya na nagkaroon ng covenant, nagkaroon ng pagsasakripisyo, no, dadaan sila doon at magpapalit sila ng kasuotan sa panahon na ni Abraham. Na yung kasuotan na yon ay simbolo, no, nagre-represent ng authority sa kanilang buhay na sinasabi, all that I do, all that I have is now yours. Kapag nagkaroon ng kasunduan sila na papunta sila doon sa tinatawag na sa gitna, nung inialay na yon, dadaan sila. Magkakaroon ng pagpapalitan ng damit. Pagkatapos pagpapalitan din ng weapons na sinasabi sa pagpapalitan ng weapons, yung ito ay nagre-represent ng my strength is now your strength and your enemies are now my enemies. So kapag nagkaroon sila ng covenant, sabi niya, yung kaaway mo, magiging kaaway ko. Di ba, naalala niyo, mga bata tayo eh. Pag kaaway ni nanay, kaaway mo na rin. Bakit? Kasi may covenant ka kay nanay. Kaya hindi ko maintindihan nun eh. Nay, bakit kaaway ko sila? Dahil kaaway mo sila, kaaway ko na rin. Kasi nga may kasunduan kayo sa pamilya. Sino nakaranas ng ganon? Di ba? Sa mga nauna, ganon eh. So, sa covenant kasi, diba, kapag dalawang pamilya, kumbaga nag-exchange sila ng lakas o ng tulungan na yung kaaway niya magiging kaaway. Pagkatapos nandun, papasok na sila sa gitna. So yung hinati nilang alay, dadaan sila ngayon doon sa gitna na dinaanan ng dugo. Ang tawag doon, the way of the blood. At pagkatapos, magpo-pronounce sila ng blessing. Okay, they will pronounce their pledges of giving life, love, and loyalty, making promises to each other that could never be broken. So magpo-pronounce sila ng pagpapala. Pagpapala kapag ginawa yun at sumpa kapag walang pagsasagawa o pagsunod doon sa covenant. Now, in-explain ko po yun sa inyo. Doon sa panahon na yun, dalawa yung dumadaan sa hinating mga sakripisyo. Now, balikan natin si Abraham. Ano nangyari sa kanila? When God made a blood covenant with Abraham, He alone, siya lang, ang Diyos lang, ang dumaan doon sa way of the blood. God alone pronounced the blessings and He alone was accountable for the curses. Tingnan natin yon. Genesis 15 verse 17. Nang lumubog ng araw at madilim na, isang hurnong umuusok at isang tanglaw na nagniningas ang dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. There appeared a smoking oven and a burning torch that passed between those pieces. Now listen carefully mga kapatid, para maintindihan natin, ano ba ibig sabihin ng horno na yon? Yung pugon na yon. The smoking oven na yon is the symbol of judgment for disobedience. Now, tingnan niyo po sa imagination niyo, nung nag-alay si Abraham ng dumalagang baka, hinati yon, nung kambing, hinati yon, yung tupa hinati, pagkatapos pinaghiwalay yon, dumaan ang Diyos. Unang dumaan yung smoking oven o yung hurnong umuusok na nagsisimbolo dun sa judgment sa disobedience. At yung burning torch,
It is the symbol, or it was the symbol of the presence of God na nagpo-pronounce ng blessing. Nung dumaan ng Diyos, nag-pronounce siya ng blessing kay Abraham. And then yung judgment, yung disobedience na yon, yung magiging resulta ng disobedience, ang Diyos ang sumalo. Siya lang kasi ang lumaka doon. You see, mga kapatid, yung smoking oven na yun, o yung hurno na yun na umuusok, description yon ng Israel's slavery in Egypt as an iron hot furnace. Remember, doon sa Genesis 15, hindi natin binasa, pero babalikan natin. Verse 12, tingnan natin. Nang palubog ng araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng Panginoon, sigurado, ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa. At gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Sinabi yon ng Diyos. Alam ng Diyos na mangyayari. Bakit sila naging alipin, nanirahan sa ibang bansa? You know why? Hindi sila naging mindful, hindi sila naging conscious doon sa covenant ng Diyos kay Abraham, na pumunta kay Isaac, na pumunta kay Jacob, ang buong lahi ng generation. Sa 400 taon, hindi sila naging mindful, hindi nila inalala yung tipan ng Panginoon. Kaya yung pagdating ng Exodus chapter 2 verse 24, and God remembers. Hindi sinabi doon na naalala ng Diyos yung kanyang pangako. Hindi. Inalala ng Diyos yung kanyang pangako, yung kanyang covenant sa kanila. Bakit? Kasi nakita ng Diyos yung paghihirap nila. Kaya yung smoking oven na yan, no, yung hurno na umuusok, ito yung naging judgment sa kanila. They are not aware. Pinagmalupitan sila, hinaras sila. And verse 14, sabi ng Panginoon dito, ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos, aalis sila sa bansang iyon, nadala ang maraming kayamanan. Kaya nung umalis sila sa Egypt, napakayaman nila. At sinabi niya kay Abraham, ikaw naman Abraham, pahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Bakit? Covered siya eh. Take note mga kapatid ha. Kapag covered ka ng covenant, mahabang buhay, pinagpalang buhay, at mapayapa ang buhay. Yun yung pronouncement ng blessing ng Panginoon. So tingnan po natin yung background nun. Sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 20. Ito na yon. Alalahanin nyo na kinuha kayo ng Panginoon sa Ehipto, ang lugar na katulad ng pugon na naglalagablab. Kinuha sila ng Panginoon, inalis sila. Nagkaroon ng judgment. Nakapasok ang pangaharas at pag-aalipin at pag-aabuso sa kanila ng dyablo, ng kaaway. Kasi hindi nila inalala. No? Basta umiiyak lang sila sa hirap ng buhay nila. Yung maraming tao ganyan eh. Minsan sa hirap ng buhay, umiiyak na lang eh. Kasi they are not aware of the Bible. They are not aware of the covenant of God. Lalo tigit sa mga anak ng Diyos. Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, dapat aware ka. Dapat conscious ka. Amen. Kaya nga si pastor laging yung bang talagang halos yung boses, yung baga parang paus na lagi. Mga kapatid, magbasa ng Biblia. Bakit? Kasi ang Biblia magpapaalala sa iyo ng covenant ng Diyos. Na ikaw ay covered ng covenant ng Diyos at included sa covenant ng Diyos yung pagpapala sa iyong buhay. Yung pag-iingat ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga kanina, nandun kami, galing kami sa parte. Papunta kami dito. Bigla all of a sudden, biglang may nag-cross sa amin. Muntik na kami. Konti lang. Pero hindi ako kinabahan. You know why? Because kapag nasa ilalim ka, nasa pamamahala ka, o nasa covenant ka ng Diyos, covered ka, protected ka ni Lord. Amen? Throughout my life, I experienced the protection of God. Kasi kinakailangan maging mindful tayo. Kaya sabi sa kanila, alalahanin ninyo. Remember, kinuha kayo ng Panginoon sa Ehipto. Nung kinuha sila ng Panginoon sa Ehipto, yun yung lugar na katulad ng pugon. Bakit sila kinuha ng Panginoon sa Ehipto? Kasi under sila sa covenant. Kaya lang hindi nila inaalaala sa buhay nila yung covenant. Hindi nila inaalaala sa kanilang buhay ang pangako ng Diyos. Yun ang lugar na katulad ng, kaya na para silang nasa pugon na talagang sa hirap ng buhay. Alam nyo, kung napanood yung Ten Commandments, yung paghihirap ng Israel, sila kasing gumawa ng mga pyramid eh. Yung pagsasakripisyo, yung pagpapahirap sa kanila, yung pagmamalupit sa kanila. Kaya nga nung sila umiiyak nang sa Panginoon, yung
Yung parang nagbubuntong hininga na lang sila. Narinig ng Diyos yun eh. Alam mo mga kapatid, ang buntong hininga, naririnig ng Diyos, yung paghihirap mo, alam ng Diyos yun eh. Kaya lang sinasabi ng Diyos sa'yo, be mindful of my word. Diba? Pag hindi ka mindful, pag hindi mo ginamit yung salita niya, wala siyang basihan eh. You know why? Because everything God does is based on His covenant. Lahat ng ginagawa ng Diyos, base sa kanyang covenant. Sa wikang Ingles, ganito sinabi, but the Lord brought you out of Egypt to make you His own special people. He saved you from Egypt. Sabi sa kanila, it was as if He pulled you from a hot furnace. Yun yung simbolo ng hot o yung smoking oven. The smoking oven or the hot furnace is the symbol of judgment for what? Because of their disobedience. Because they are not mindful of the covenant. So in Genesis 15:17, there appeared a smoking oven and a burning torch that passed between those pieces. God Himself, ang Diyos mismo, siya lang ang dumaan doon sa the way of the blood at doon nag-pronounce siya ng judgment sa disobedience and holiness. No? Yung fire kasi, na simbolo ng Diyos, it is the symbol of holiness that brings the blessing for obedience. Kaya kapag merong holiness, may kasunod na pagpapala. Kaya sinabi ng Diyos kay Abraham, be blameless. No? Maging matuwid ka sa harapan ko. Pag ikaw ay banal, ang pagpapala ay lalakad. You see, God established His covenant with Abraham. God made a blood covenant for Himself and passed through the sacrificed animals alone taking the judgment. Siya mismo, nung siya'y dumaan doon, nag-pronounce siya ng blessing at yung judgment, kinuha niya. Yung judgment na supposedly pupunta sa Israel, inangkin niya yun eh. Kinuha niya yun eh. No, Genesis chapter 15 verse 18, ng araw na yun, ang Panginoon nakipagtipan kay Abraham na sinasabi, ibinigay ko ang lupain ito sa iyong binhi mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates. On the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Ang laki ng kanilang pag-aari. No? God Himself ratified, confirmed, and approved His covenant when He walked through the way of blood. Now, ito ang pinakamahalagang bagay na dapat ma-realize natin. Nang ang Diyos ay pumasok sa isang covenant relationship kay Abraham at sa kanyang descendants, He sovereignly institutes a life and death bond. Talagang ipinaunawa niya na mayroong buhay dito at may kamatayan sa tipan na to. It is life and blessing for faithful obedience to God's covenant. Pero sumpa, kamatayan, kahatulan sa kawalan ng katapatan. In other words, kapag tayo po ay sumunod sa instructions ng covenant, we position ourselves. Listen carefully, kapag ikaw ay sumunod, no, talagang you are mindful, talagang you are conscious, talagang sumusunod ka doon sa tipan ng Panginoon, pinoposition mo yung iyong sarili, hindi lamang ikaw, pati ang iyong pamilya, doon sa pagpapala ng covenant. Amen? Hindi lang ikaw, kasama ang pamilya mo. Kasi ang Diyos kapag nakipagtipan sa isang tao, sa isang pamilya, yung pamilya nagiging beneficiary ng covenant ng pagpapala. But when we violate God's instruction, kapag sinira natin, lumabas tayo doon sa tipan ng Panginoon, ni-reject natin ng Diyos, sinabi natin sa Diyos, ayoko na sa iyo, give up na ako, aalis na ako sa iyo, magbabackslide na ako. Then the blessings are forfeited. Nawawala yung pagpapala, pumapasok yung kahatulan, pumapasok yung sumpa. Kaya sabi ng Proverbs a curse without a cause, it will not come. Pero kung yung sumpa, merong cause, merong dahilan, papasok sa buhay ng tao. Papasok sa pamilya. Kaya may pamilya talagang hirap, no? Talagang merong may sakit, merong may cancer, merong paghihirap, no? Merong hindi maka-take off because merong entry point nakapasok sa kanila. You know why? Because of disobedience. Kaya pakisabi sa katabi mo, pakibulong mo lang, kapatid, mahalaga ang pagsunod. Amen? Importante yung pagsunod. But take note of this, nung ang Diyos ay lumakad doon sa way of the blood, He pledges faithfulness to the covenant. Talagang ang Diyos nag-pledge,
seryosong agreement at pakikipagkasunduan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang descendants that he will be the one who will give his life to preserve the covenant. Siya mismo ang magbibigay ng buhay. Kaya yung ginawa na yun ng Panginoon, yung paglakad ng Diyos doon sa hinating mga sakripisyo, yung pagdaan niya doon sa dugo na yun, ito ay prophecy tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. It was a prophecy that the day will come that the greatest sacrifice, ang pinakamatinding sakripisyo sa blood covenant ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Prophecy yon, mga kapatid, ang Diyos mismo siya lang ang dumaan, no? Ito ay isang propesiya na isang araw ang Panginoong Hesus, siya ang magbibigay ng kanyang dugo. When Jesus came, He became the sacrifice and His blood was shed to redeem us from the judgment. Binigay niya ang kanyang sarili. Jesus gave Himself, the one who made the covenant, stands to enforce the covenant. Siya yung gumawa ng covenant, siya mismo yung tumayo. At siya rin mismo yung nag-represent sa covenant. Think about that. Siya na nagbigay ng covenant, siya yung lumakad doon sa gitna. Kasi ang talagang traditionally, at ito nangyayari na kapag nagkaroon ng covenant, 2 tao lalakad doon sa gitna at magkakasundo. But during that time, siya lang ang lumakad na yon, na nagsisimbolo na isang araw ang Panginoong Hesus ang lalakad mag-isa, magdadala ng bigat ng kasalanan at magdadala ng sakripisyo sa kanyang sarili upang tubusin ng tao. Tingnan natin yon, Hebreo, Kabanatang 9, talatang 16, sapagkat kung saan mayroong tipan, ang kamatayan ng gumawa noon ay dapat matiyak. Kaya nga sa covenant, mayroong pagtagas ng dugo eh. May inaalay na mga hayop na sakripisyo, na kapag ka nag-covenant sila, kung ano nangyari doon sa hayop, sa baka, sa tupa, sa kambing na hinati, ganon ang mangyayari sa magdi-disobey. Hahatiin siya, mamamatay siya. Kaya sabi rito, kung saan mayroong tipan, ang kamatayan ng gumawa niyon ay dapat matiyak. Kaya sa kanila, para walang kamatayan na mangyari sa kanila, hayop yung sinasakripisyo nila. But this time, it's about the one who made the covenant. Yung mismo nagbigay ng covenant, siya mismo yung namatay para magkaroon ng confirmation yung covenant. Sabi ng verse 17, sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan. Iyamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. Walang bisa ang tipan kapag walang pagtagas ng dugo. Purihin ng Panginoon, dumating ang Panginoong Hesus para sa iyo at para sa akin. Purihin ng Panginoon. Sabi ng Hebreo, Kabanatang 10, talatang 5, sabi rito, kaya't pagdating ni Kristo sa sanglibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Yung anak ipinaghanda ng katawan na siya yung magiging alay para mapatibay ang covenant ng Diyos at ng tao. Kay Abraham at sa generation ni Abraham, sa mga taong sumasampalataya, verse 6, sabi rito, sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan, hindi ka nalugod. Hindi siya nalugod. But of course, ina-approve niya. Verse 7, kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Ano yung kalooban ng Diyos? The shedding of the blood of the Son of God. His sacrifice. Supreme sacrifice. Kaya sabi ng verse 10 ng Hebreo Kabanatang 10, sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal. Are you with me? Sa pamamagitan ng kalooban niya, sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng pagtagas ng dugo ni Kristo, ginawa tayong banal. Nilinis tayo. As long as you remain there, He made you holy. Pero kapag lumabas ka, problema yon. Ang tawag doon, disobedience. Papasok ang judgment. As long as we remain, as long as we are conscious of that covenant, we are recipients. Beneficiary tayo ng pagpapala ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya manatili tayo.
Purihin ng Panginoon. Kaya sa pamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. At ito'y kinonfirm sa verse 14 muli, sapagkat sa pamagitan ng isang pag-aalay, sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay, kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ng mga pinabanal. Ginawa niya tayong ganap, pinasakdal niya tayo. Kaya ang tingin sa iyo ng Diyos ay mabuti, ang tingin ng Diyos sa iyo ay pagpapala sapagkat ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng kanyang buhay. Ito sinasabi ng Galatia, Kabanatang 3, talatang 13. Basahin natin ng malakas. Ready? Go! Tinubos tayo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Talatang 14, upang kay Kristo Jesus, ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Naniwala kayo doon? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Purihin ang Diyos. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. And you should be aware of that. Maging conscious ka dyan. Alalahanin mo yan. Isipin mo yan, tinubos ka. Hindi ka dapat mamumuhay sa kasal. Hindi ka mamumuhay sa sumpa. Hindi nakakapasok dapat ang sumpa sa iyo kasi tinubos ka. Pero bakit sa iba nakakapasok? May dahilan. May paglabag. May pagsuway sa isang kasunduan. Kaya mga kapatid, napakahalaga yung lumalabas sa bibig natin. Kapag nakipagkasundo ka sa Diyos, nakipag-isa ka, nakipag-alyansa ka, sinabi mo sa kanya, Lord, maglilingkod ako sa buong buhay ko. Maging totoo ka doon. Amen? Kaya ito yun tinubos niya tayo. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Yung kautusan na ito yung Mosaic Covenant. We're not part of the Mosaic Covenant. We're not part of the rituals, ceremonial laws. Part tayo ng better covenant ng ginawa ng Panginoong Hesus. Sinubos niya tayo upang kay Kristo ang pagpapala ni Abraham. Yung pagpapala na binigay ng Diyos, nirelease ng Diyos. Actually, yung covenant ng Diyos kay Abraham, kay Noah, kay David, unconditional yan Based on God Himself. Kay Moses, Mosaic covenant is conditional if they will obey. Again, din sa atin, it's conditional if you will obey. But we need to be obedient. Maging masunurin tayo. Maging mindful tayo. You see, Christ purchased our freedom. Sabi ng Amplified Bible, Christ purchased our freedom and redeem us from the curse of the law. Tinubos tayo ni Kristo. Binayaran tayo ni Kristo. Kaya yung supposedly na sumpa, sinalo ng Panginoong Hesus yun Siya yung dumaan doon sa way of the blood in order that in Christ Jesus, take note of that, in Christ Jesus, in union with Christ Jesus, sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, sa iyong pananampalataya kay Hesus Kristo, yung pagpapala na kay Abraham ay malipat sa iyo. Amen? Mapunta sa iyo. Purihin ang Panginoon. Maranasan mo. Makita sa'yo na hindi ka na yung anak ng Diyos na parang lulugo-lugo sa buhay, na hirap sa buhay. No. Be mindful of the covenant of God. Amen. May covenant ang Diyos sa'yo. Tinubos ka niya. Inalis ka niya. Nung inalis niya tayo, nung nakilala mo si Yesu Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon ng tagapagligtas ng iyong buhay. Nakipagtipan ng Diyos sa'yo. Sa bawat pagliligtas ng Diyos sa tao, sa bawat pag-aalis ng Diyos sa tao mula sa kasalanan, nung inalis niya ang Israel sa Ehipto, nakipagtipan siya. Nung inalis niya si Abraham doon sa land of Ur, nakipagtipan siya. Nung ikaw ay kumilala kay Yesu Kristo, narinig mo salita ng Diyos at tinanggap mo si Yesu Kristo yung buhay, nakipagtipan ng Diyos sa iyo. He came to give you life and to have it more abundantly. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya ang trabaho ng diablo sa iyo, mandaya, mangharas. But if you are aware of your covenant with God, at ginamit mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, sinabi mo yung sinasabi ng kasulatan na ikaw ay pinalaya, tinubos ka na, inalis ka na sa sumpa. Wala ka na sa ilalim ng sumpa. Nasa ilalim ka ng biyaya. Bukas ang langit sa iyo, bukas ang pagpapala sa iyo. Pero bakit hindi ka aware?
Remember yung isang lalaki na naikwento ko sa inyo? Kung pumunta siya sa Amerika, meron siyang biniling ticket. Nasa ticket na yun, nakapaloob na doon, included na doon lahat ng masasarap na pagkain sa restaurant. Pero na ginawa niya, kinakain niya lamang biskwit sa loob ng panahon ng kanyang pananatili doon. And then intindihan niya lamang nung nakausap niya yung crew, na sinabi sa kanya, Sir, included sa ticket ninyo lahat ng pagkain dito sa restaurant. Kaya siya yung isang araw na lang, kinain niya lahat ng pagkain, muntik na siyang maimpatyo. You see, lahat ng pagpapala ng Diyos, kapatid, kagalingan, kagandahan ng buhay, kabutihan ng Diyos, hallelujah, kapayapaan sa iyong buhay, katagumpayan sa iyong buhay, included sa covenant ng Diyos sa iyo. Nasa ilalim ka ng pagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi ikaw ay binayaran, tinubos ka ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Amen? Binayaran ka niya. Kaya dapat ikaw ay lalakad. Dapat tayo ang lalakad doon sa way of the blood. Tayo yung mamamatay dapat. Tayo yung nasa kaparusahan. Tayo pupunta sa kapahamakan. Tayo pupunta sa impyerno. But Jesus walked in the way of the blood. He shed His blood for us as the confirmation ng kanyang covenant sa atin upang ikaw ay mabuhay na masaya, mapayapa at pinagpala. Amen? Amen? Huwag kang magpapadaig sa mga problema ng mundo. May nagbayad para sa iyo, para maging masaya ka. Huwag kang magpapaapekto sa mga tao na pwede kang sirain sapagkat merong Diyos na nag-ayos ng iyong buhay. Merong Diyos na nagmamahal sa iyo dahil included sa kanyang tipan ang kanyang pagpapala sa iyo. Amen? Kaya sabi ni Joshua, ako at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Diyos. Bakit? Kasi naranasan niya yung pagpapala ng covenant ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi ng Hebreyo, Kabanatang 9, talatang 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng mga naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang, ano raw? Ang may katapusan na pagpapala. Tama ba yon? May katapusan ba ang pagpapala ng Diyos? May katapusan ba ang pagmamahal ng Diyos? May katapusan ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ano sinasabi rito? Walang hanggan. Ibig sabihin, walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Walang katapusan ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Walang katapusan ang kapayapaan ng buhay. Dahil mayroong tipan, mayroong covenant. Purihin ng Panginoon. I'm so excited to expound the covenant. Mga kapatid, sa susunod, makikita nyo pa yung mga benepisyo ng covenant. Pagpapala ng covenant. Ito ay walang katapusan. Kaya nga si Abraham binigyan ng mahabang buhay. Bakit nasa ilalim siya ng covenant eh? Bakit yung iba maagang nawawala? They died before their time because of ignorance. My people are perished because of lack of knowledge. We should be aware of your covenant. We should be aware of our covenant. Amen. Tandaan natin ito mga kapatid. A covenant is accompanied by signs, sacrifices, and solemn oath that sealed the relationship. Tandaan natin, may tanda, may sakripisyo. Ang Panginoong Hesus nagsakripisyo sa iyo. Alam mo ba ang sakripisyo lang natin? Magtiwala lang, sumampalataya lang, maghintay ka lang. Amen? Maghintay ka lang. Darating yan. As long as you remain, as long as you stay in the covenant, in the Word of God. Amen? May solemn oath that sealed the relationship. Kaibigan mo ang Diyos. Kaibigan natin ang Diyos. Sa pagkakaibigan, walang iwanan. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Bakit? Kasi meron siyang obligasyon sa iyo. Ang Israel for 400 years, they were in bondage. They were in pain. They were harassed by the devil.
Why? Kasi hindi sila naging aware doon sa covenant ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, Galatians 3:29, ay lahi ni Abraham, tagapagmana ng lahat ng mga pangako ng Diyos. Amen. And I will close on this, Psalm 103 verse 17, but the love of the Lord remains forever. Ang pag-ibig ng Diyos na nanatili magpakailanman sa lahat ng mga may takot sa Kanya. Pag sinabing who fear Him, ibig sabihin, who respect Him, who loves Him. Siya na nagmamahal, may banal na takot sa Diyos. His salvation, take note of the word, His salvation extends to the children's children. Ang pagliligtas ng Diyos, hindi lamang sa iyo, pati sa iyong generation. Ang pagmamahal ng Diyos, pati sa mga kaapu-apuhan mo, iingatan ng Panginoon, sa asamahan ng Panginoon, because you are in the covenant with God. And of course, verse 18, of those who are faithful to His covenant, of those who obey His covenant, commandments. Maging matapat po tayo. Amen? Maging matapat sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, purihin ang Panginoon.